Uy, mga pre, nandito na pala kayo. Sayang di tayo natuloy na kumain sa sa Diwata Paros nung isang linggo. Naisipan ko na lang na mag-usap na lang tayo dito sa internet. Namimiss ko na kasi kayo eh. Hoy, okay lang yun. Nakapagbigay naman ako ng oras sa family ko kanina. So, ngayon wala siyang problem sa akin. Uy, kamusta naman kayo? Oo nga pala, balak ko sana itanong kung natuloy sana tayo, pero alam niyo ba kung anong pinagkaiba ng wika at Tagalog? Palagi ko kasi itong napapagpalit. Oo nga, eh, ako din, minsan natatanong ko sa mga kakilala ko, paano ba 'to sabihin sa Tagalog or baka puwedeng paki-Tagalog naman ng word na 'to. Wow, oo! Alam nyo ba nung isang linggo na pag-usapan namin to sa klase namin? Sige na nga, ibabahagi ko sa inyo ang aking natutunan. Yan, gusto ko yan. Sige, makikinig ako. Kami pala. Alam nyo ba? May tatlong tuntunin na madalas na nagpagpapali sa isa't isa. Ay, alam ko 'to. Pilipino, Pilipino at Tagalog, tama ba? Tama ka dyan, Jansen, nadali mo. Filipino, Pilipino, at Tagalog. Ang pinagkaiba naman nila ay ang Pilipino ay unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas noong 1959. Ito din ang tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas noon. Ngayon, ang tawag na natin sa ating mga kapwa Pilipino ay Filipino, na kinikilala bilang pambansang wika noong 1987. Ang tinatawag naman na Tagalog ay isa sa mga dialekto ng mga taga-Calabarzon. Tama, tama. Naalala ko na. At alam nyo ba, ang wika natin ay mayaman sa kasaysayan. Kahit noong panahon ng mga ninuno natin, may sariling sistema na tayo. At ang tinatawag dito ay baybayin. Meron itong 17 na simbolo, 3 pantinig at 14 na katinig. Pero puwede ba dumating ang mga Kastila nung 1521 tapos sinunod nila yung, karamihan ng mga baybayin script. So, dahil dun napalitan yung baybayin sa alpabetong Romano. Tama ka. Ang pananakop ng Kastila ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ating wika. Noong panahon nila, sinadya nilang ipilit ang paggamit ng Espanyol para hindi magkaintindihan ang iba't ibang grupo sa bansa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit napilitang iwan ang baybayin. Naging mahalaga din ang papel ng Tagalog noong panahong 1937. Ito ay naging batayan sa ating wikang pambansa dahil sa malawak na bokabularyo, sistema, at sa rason na madami na ang gumagamit nito. Oo nga, Rayo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ng Pilipino noon ay natuwa dahil na rin sa maraming rehiyon ang naitayo sa ating bansa. Sila din naman kasi ang tumutol dahil sa rasong naiisan tabi ba ang kanilang wika na ginawa. Buti na lang, nakinig ang gobyerno dati at ginawa ang konstitusyon na mas isama ang pambansang wika natin at tawagin itong Filipino. Ang Filipino ay hindi lamang Tagalog ayon sa alam ng mga tao. Ito ay kombinasyon ng iba't ibang wika sa Pilipinas na siyang nahumog sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe pala 'no, ang yaman talaga ng kasaysayan ng wika natin. Ah, pero sa mga naiulat niyong kwento, nalaman ko na hindi pala madali yung proseso nito. Siguro Marius, isa na din itong paalala na tayong mga mamamayan ng Pilipinas na mahalin ang wika natin at panatilihin itong buhay. Kasi nga 'di ba, kung iisipin niyo, noong panahon ng revolusyon, grabe ang pagtutuos ba ng mga Pilipino na pinatibay nito lalo ang nasyonalismo ng bawat Pilipino. So, kasi nga 'di ba nagkaroon ng kilusang propagandista noong 1872 o tinatawag din nila itong himagsikan ba? Nais ko na lang idagdag, Jansen.
Ang panahon ng Amerikano, nagkaroon ng batas bilang 74 noong Marso 1901 na nais magkaroon ng paaralang pambayan na ang ginagamit na wika ay Ingles bilang panturo. Ngunit ang abiso naman ni 1931 Vice Gobernador General George Butt ay hindi kailanman magiging wikang pambansa ang Ingles. Ako din may idadagdag. Sa panahon ng Hapones, ito ay itinuring gininto ang panahon ng panindigan. Nagturo sila ng Nipongo, pero ang gamit pa rin ng mga tao noon ay Tagalog. Ay oo, yun din pala yung ordinansa militar bilang 13. Tinutukoy niya kasi na ang Nipongo at Tagalog ang opisyal na wika ng bansa at pansamantala lamang ang Ingles. Meron din yung pagkathala ng magasing liwayway. Para kasi siyang magazine nung kapanahunan nila at mas nagkaroon pa ng pagkamalikhain ng mga Pilipino noon. Wait lang ha, iinom lang ako ng kape bago ko ituloy ang aking kwento. Pag-usapan naman din natin ang kasalukuyang ganap ukol sa Pilipinong wika. Siyempre kasi nung may sarili na tayong pamahalaan noon, meron na yung kautosang tagapagpaganap bilang 134 noong 1937, kung saan ang wikang batayan ay Tagalog. Saka noong Nobyembre 13, 1939, ay ang unang balarilang Tagalog na ipinamahagi ni Lope Santos. Ay, oo nga. Tungkol nga pala diyan, maidagdag ko na lang din siguro na meron din noong 1940 na pinagtibay naman ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakda na ang wikang pambansang Pilipino ay maging isa na sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. Siguro itapos na lang din ba natin na ang dating pangulo na si Corazon C. Aquino ay nilagdaan yung kautosang tagapagpaganap bilang 335 na inaatas sa lahat ng mga ahensya, tanggapan, kagawaran at iba pa na magagamit ang wikang Filipino sa iba't ibang mga bagay. Tama. So, sa ating mga manonood, pagkatapos niyo marinig ang mga naiulat naming tatlo, inaasahan po namin kayo na gamitin ang tamang mga termino at praktisin ang wikang Tagalog or Filipino. Maraming salamat sa pagbahagi ng mga natutunan mo, Rayu. Naway marami tayong naipulot sa talakayan na 'to. Walang problema yon, paring Marius. Ang mahalaga, marami tayong napag-usapan tungkol sa kwento ng Pilipino. Oo nga, tama. Nakakatuwa naman na may napag-usapan din tayong ayun ba, makabuluhan na para mapatibay pa natin lalo ang ating identidad bilang mga mamamayang Pilipino.